Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, punta na po tayo sa main topic po natin. Alam nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, etong SMNI, mga kababayan, hindi natin makikita ito na nagbabalita ng patungkol po sa ekonomiya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At hindi po kini-question, mga kababayan, yung mataas na presyo ng bilihin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga nakakapagtaka, bakit nung panahon na ni PBBM at hindi na si Duterte yung nakaupo, saka po sila todo ng paninira sa sambayan ng Pilipino? Gamit po yung mga basic needs ng ating mga kababayan, ating lahat. Mga kababayan, kasi alam naman po natin, pagdating sa usapin na pagtaas na presyo ng bilihin, mahina po talaga dyan ang mga kababayan nating Pilipino. Kasi ang idadaing po talaga nila, mga kababayan, mahal naman nga po talaga ang presyo ng bilihin. Kahit nung panahon pa ni Pinoy, mga kababayan, at saka ni Duterte, talagang sumisirit na pataas yung presyo ng bilihin. So ngayon, eto nga yung hamon ko dito sa mga DDS vlogger. Magbigay kayo ng presidente na napababa yung presyo ng bilihin. Mga kababayan, pamula kay Pinoy hanggang kay Duterte. Mga kababayan, magbigay kayo ng presidente na pinababa ng mabilis yung presyo ng bilihin. Kapag ka nakapagbigay kayo, magaling na kayo. Diba mga kababayan, eto, pakinggan po natin itong balita na inilabas po ng SMNI, ng Sunshine Media. Ano po patungkol po kay PBBM? Kasi tingnan nyo kung paano sila mang-brainwash sa sambayan ng Pilipino. Magdadalawang taon na ang Administrasyong Marcos Jr. Pero kamusta na nga ba ang estado ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon? Paano nito naapektuhan ang pamumuhay ng ordinaryong Pinoy? Nakatulong nga ba ito o mas lalo pang silang nalugmok sa kahirapan? Alamin ang sagot sa special report ni Sara Santos. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. Magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. Maliwanag ha, mga kababayan. Sinabi po ni PBBM dito sa may una ng bidyong ito na ang pangarap niya ay wala ng gutom na Pilipino. Mga kababayan, maliwanag naman ang pangarap niya, mga kababayan, or mithiin ng ating presidente na someday, mga kababayan, wala nang magugutom na Pilipino. Hindi naman po niya sinabi, mga kababayan, na ang pangako ko ay wala ng gutom na Pilipino. Napakaliwanag naman ang sinabi ng ating presidente. Ang pangarap niya ay wala ng gutom na Pilipino. At saka, mga kababayan, eto dun sa iba, lalo na dun sa mga mahilig magreklamo dyan. Ano po, hindi kayo magugutom kung marunong kayo magsumikap. Tandaan po natin yan. Huwag ninyong isise sa gobyerno yung mga pagkakamali ninyo sa buhay. Kung nagugutom ka ngayon, ibig sabihin tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Pero yan po yung paniniwala ko, mga kababayan, na talagang sa mura kong edad, nung habang ako'y lumalaki ay isinisiksik na po sa utak ko ng aking mga magulang na magugutom ka kung tamad ka, mga kababayan. Pero kung masipag ka, hindi ka naman magugutom. Ano po, so ngayon yung mga nagrereklamo na nagugutom sila dahil sa kagagawan ng ating presidente, baka tamad kayo kaya nagugutom kayo. Kasi sinasabi nung iba na nangako daw ang ating presidente na pamumurahin yung bigas. Magkaiba po yung pangako sa pangarap, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. Matapos ang unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-25 ng Hulyo 2022, inilatag ng Marcos administration ang 8-point socio-economic agenda nito upang matugunan ang mga pangunahing problema sa bansa. Prioridad ng gobyerno ang protektahan ng purchasing power o kakayahang bumili ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtiyak sa supply ng pagkain at pagpapababa sa gastos at singil sa transportasyon at kuryente. Ngunit nagawa nga ba ito ng kasalukuyang administrasyon? Kamusta na ang presyo ng bilihin ngayon? Kamusta na ang presyo ng bigas? Kita nyo, mga kababayan,
Ganyan ang tatak ng SMNI. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit sobrang dami ng problema ng Pilipinas, nakita nyo ba na gumawa sila ng ganitong klase ng balita para questionin mga kababayan at tingnan yung nangyayari dito sa ating lipunan para isampal sa presidente na nakaupo. At tingnan niya mga kababayan, ang sabi dito, eto yung sarali ni Kibuloy, yung kinakanta nila, nasa na daw po yung bigas na 20 pesos na ipinangako ni PBBM. Napakaliwanag naman mga kababayan eh. Ang sinasabi ng ating presidente, ang pangarap niya ay mapababa yung presyo ng bigas at umabot mga kababayan, umabot ng 20 pesos. Pero hindi naman niya sinabi na pangako niya yon mga kababayan. Hindi naman kasi nangangako ang ating presidente. Ang sinabi lamang po niya is ang pangarap niya mapababa yung presyo ng bigas. Meron pa nga dyang nagsabi na 8 pesos ng bigas or 7 pesos ng bigas. Nasaan na? May mga nagsabi pa nga at nangako na sasakay ng jet ski. Nasaan na mga kababayan? Hindi natin nakita. Natapos na yung termino, hindi man lang natin nakita. Mga kababayan, nasaan na yung 3 to 6 months na pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot na pangako? Yun ang pangako talaga. Magkaiba po yung nangako sa may pangarap. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang presyo ng bigas ay tumaas ng 24.4% sa buwan ng Marso 2024, higit sa 23.7% na naitala noong nakaraang buwan. Ito ay halos 7 beses na mas mataas sa kasalukuyang overall inflation. Eto mga kababayan yan po kasi hindi talaga may iwasan yan. Kahit yung ibang bansa, mataas ang presyo ng bilihin. Hindi lang naman Pilipinas Hindi lang naman sa Pilipinas mataas ang presyo ng bilihin. Kahit sa iba't ibang bansa, pataas din ang pataas yung presyo ng bilihin mga kababayan kahit sa ibang bansa. Hindi lang naman kasi sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo nga lang mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte kahit mataas yung presyo ng bilihin, hindi na tinakita na nagbalita ng ganitong SMNI. Bakit? Kasi kaibigan ni Pastor Apollo si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte. Kaya kahit mali na yung ginagawa mga kababayan, kaya kahit may mali na sa gobyerno, nung dating administrasyon, hindi po nila na sinasabi sa publiko. Kasi nga mga kababayan, kaibigan po di umano. Ngayon mga kababayan na ang nakaupo na si PBBM, talagang gagawin po nila lahat para masira sa sambayan ng Pilipino at sa mga tao mga kababayan si PBBM, lalo na do sa mga maliliit nating kababayang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila nung di umano'y ipinangako daw ni PBBM na papababain ng 20 pesos yung per kilo ng bigas. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ng bansa na naitala sa 3.7%. Lagi namang sinasabi ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas, pero ang tanong, bakit walang tigil naman ang pagsirit ng presyo nito? Inakalat inasahan kasi ng publiko na ngayong ipinagkatiwala niya na sa bagong talaga niyang kalihim ng kagawaran ng agrikultura ay mas matututukan na ang kasapatan ng supply ng pagkain, partikular ng bigas sa bansa. Bago naupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, ang presyo ng bigas ay nasa 38 kada kilo para sa regular milled rice. Matatandaan na ilang beses niyang sinabi na tatrabahuin niyang maibaba ang presyo nito sa 20 pesos kada kilo. Magdadalawang taon na siya sa pwesto, pero nananatili pa ring pangarap ang pangakong ito na sana na... nananatili pa din daw pangarap ang pangakong ito. SMNI, kung nanonood po kayo, hindi po nangako ang ating presidente. Ang sabi po ng ating presidente, ang pangarap niya mga kababayan ay mapamura yung presyo ng bigas at pumatak ng 20 pesos. Pero hindi po niya sinasabi at hindi po siya nangangako sa sambayan ng Pilipino na mapapaabot niya ng ganon mga kababayan. Magkaiba po yung pangarap sa pangako. Hindi ko alam kung bakit ipinipilit po nila kahit si Roque mga kababayan or yung mga D-shit vlogger, ipinipilit po nila na nangako daw ang ating presidente na mapapababa ng 25 pesos yung presyo ng bigas. Magkaiba po ang pangako sa pangarap. So ipagpatuloy pa natin. Na may hindi tuluyang mapako. Ayon sa PSA, ang karaniwang presyo ngayon ng regular milled rice ay nasa 51 pesos na kada kilo. Grabe naman to.
Average price rise in April 2024. Nasa ano daw 51 mga kababayan, pero nakakabili pa ako ng 31, 38 mga kababayan. Hindi naman 51, 38 meron pa. Wag naman nating sobrahan mga kababayan. Baka itong mga bigas na ito na yung magagandang bigas na mga kababayan. Pero yung mga tamang bigas lang, yung mga regular lang mga kababayan, ang kilo mga nasa 38, 39, 40 mga kababayan. Pero yung 51 sobra na naman ito. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ibig sabihin lang yan, para sa mga kumikita ng 610 pesos na minimum wage kada araw dito sa Maynila, kailangan nilang maglaan ng halos 20% ng kanilang sweldo para ipambili ng bigas. Ano naman kaya ang masasabi ng taong bayan patungkol dito? Mahal ngayon. Sobrang mahal na ng bigas talaga ngayon. Di ba yung pangako niya nasa 20, siguro hindi niya kaya. Mahirap Tanya ang nakatatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino, pangako. Pero kung ito mga kababayan ay may papalabas ng tama sa media at ipapaliwanag na yung sinasabi nilang pangako, magkaiba po yung pangako sa pangarap. Ang sabi po ng ating presidente, ang pangarap niya mapaabot ng 20 pesos yung bigas. Pero hindi siya nangako mga kababayan, sa totoo lang. Ano po, bonus na lang mga kababayan talaga yung nangyayari ngayon na kung saan tinutulungan ng ating presidente at tinututukan mga kababayan yung mga kababayan po nating magsasaka. Hindi man po agad-agaran lahat, pero yung iba mga kababayan ay natututukan na po sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lupain sa mga magsasaka nating kababayan at pagbibigay ng mga bagong kagamitan para makatulong mga kababayan dito sa kanilang paghahanap buhay at pagsasaka. Ano po, hindi man po lahat, pero utay-utay lang. Mga kababayan, step by step ika nga. Ano po, so ngayon, pagpatuloy pa natin. Walang bigas Kailangan magmura na sana. Ang sweldo namin, konti lang, tama lang sa pang-araw-araw. Ang hinahanap talaga namin sa araw-araw yung nakamura lang kami talaga sa mga bilihin. Kung lalagpas pa po sa 50, medyo na po yun mabigat na po Samantala, para kay Pangulong Bongbong Marcos, Ang tinitignan natin kung talaga bang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan. Yan ang tunay na panukat kung talagang tama ang ating ginagawa. At nakikita naman natin sa resulta, pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap at sa pagtanggal ng price cap. At sunod na dyan yung ating ibang mga estratehiya para tulungan ang ating mga farmer para naman hindi naman nalulugi. Tulad doon yung presidente natin ngayon, para malaman niya yung kailangan na magsasaka, dapat di naman sa dapat pumapas sa bukid. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi man lahat, hindi man lahat, pero step by step, talagang natutulungan ng ating presidente yung mga magsasaka po natin. Hindi man po lahat napupuntahan. Pero kita nyo naman, yung ipinakita ko sa inyo noong nakarang araw na namigay ang ating presidente ng mga libreng lupain na hindi na utang. Mga kababayan libreng lupain dito sa mga magsasaka mga kababayan sa may bandang Bicol ata yun. Tapos namigay ng mga kagamitan sa mga magsasaka para makatulong po sa kanila. Kita nyo naman na talagang tinututukan ng ating presidente yung mga magsasaka natin. Hindi man po lahat, pero gaya nga na sabi ko kanina, utay-utay lang. Mga kababayan, ano po ay pagpatuloy pa natin? Para makita yung mga yung kakakuha ng mga magsasaka rito. Samantala, sinabi ng PSA na asahan natin ang mataas na rice inflation hanggang Agosto. Hindi pa kasali dito ang presyo ng ibang mga bilihin tulad ng ulam, renta sa bahay, kuryente, tubig, pamasahe at iba pang gastusin. Ang tanong ng marami sa ating mga kababayan ngayon, paano pagkakasyahin ang sweldo gayong hindi naman ito nadaragdagan na sinasabayan pa ng pagsipa ng mga presyo ng pangunahing bilihin? Bago pa nailuklok sa pwesto si Marcos, matatandaan na sinabi niya, Sa tagal ng aking pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Base na rin sa datos ng PSA, ang unemployment rate ay tumaas nitong buwan ng Enero 2024 kumpara noong Disyembre 2023. Sa kasalukuyan, parang baligtad ata yung nasa balita. Parang ang nakita ko ata mga kababayan ay bumaba na yung bilang
or percentage mga kababayan ng mga taong walang trabaho. At mas tumaas mga kababayan yung bilang ng mga taong may magandang trabaho or may trabaho at hanap buhay na mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Lukuyan, 1.8 million sa ating mga kababayan ay walang trabaho. Ito ay 3.5% ng labor force ng bansa na nasa mahigit 50 milyon ngayong taon. Mas mababa naman ng bilang na ito kumpara sa mahigit 51 milyong labor force ng bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa dyan, halos 1/4 o 25% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa kahirapan at hindi sapat ang kita upang matustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang bagay. Kaya't habang pataas ng pataas ang presyo ng pangunahing bilihin, ay siya rin namang paglobo ng bilang ng mga kababayang nating lugmok sa kahirapan. Tandaan, ang karapatan sa abot kayang pagkain ay isang pangunahing karapatang pantao at tungkulin ng ating gobyerno na tiyaking matutupad ito. Kita nyo naman mga kababayan uulitin ko. Kaya lang nagugutom yung isang tao dahil baka hindi siya nagtatrabaho or dahil baka wala siyang trabaho at hindi siya naghahanap ng trabaho. Pero kung yung isang tao mga kababayan ay masipag at marunong maghanap buhay at marunong mag-budget ng wasto sa kanyang pananalapi mga kababayan, talagang hindi siya magugutom. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung masipag lang ang ibang tao at hindi lang puro reklamo at aso sa gobyerno, mga kababayan, hindi po sila magugutom. Kaya yung mga naghahangad ng 20 pesos na bigas na ipinangako daw kuno ni PBBM mga kababayan, kaysa isipin nyo ng isipin yung 20 pesos na bigas na sinasabi ninyong ipinangako, dapat magtrabaho na lamang po kayo. At tulungan po ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya para may maihain po kayo sa hapagkainan. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung basta lang kayo nakaasa sa gobyerno, wala pong mangyayari sa buhay po ninyo. Kailangan magsipag din po kayo. Bonus na lamang po kung pausad ng pausad yung ating gobyerno dahil sa pagiging masipag ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, dahil hindi naman po kayang bitbitin ng gobyerno kung hindi tayo makikipagtulungan sa gobyerno. Ganun lamang naman po kasimple. Kaysa magreklamo po kayo at maghintay kayo ng 20 pesos na bigas gaya ng sinasabi ninyo, magtrabaho na lamang po kayo. Yun yung pinakamainam na gawin kaysa magreklamo. Mga kababayan, sama-sama nating tulungan ng gobyerno para sama-sama po tayo sa totoong pagbabago. Hindi yung puro batikos lang mga kababayan yung ginagawa sa ating gobyerno. Nagtatrabaho po ang ating gobyerno dahil alam naman po natin, yung gobyerno ni PBBM, babago pa lamang po bumabangon. Dahil nung panahon ni Duterte mga kababayan, alam naman po natin kung gaano kalugmok ang Pilipinas sa mga kababayan at alam naman po natin kung gaano kalaki or lumobo ng malaki yung utang po natin. So ngayon ang kailangan natin gawin, tulungan natin ang ating gobyerno kaysa po batikusin po natin. So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Kung makikita ninyo mga kababayan, kagabi kasi nag-celebrate ng 42nd or 42 years anniversary po ata or founding anniversary etong PDP laban. At kung saan din mga kababayan tinanggal po nila yung laban dito sa PDP. So ngayon mga kababayan, nung nagse-celebrate po sila kagabi, bigla pong ininominate etong si Philip Salvador mga kababayan bilang tatakbo pong senador sa 2025 election. Kasi ang sabi po dito, Philip Salvador tatakbong senador sa 2025 inendorso ng PDP. Mga kababayan, galing po yan sa balita. Yan po yung source natin. So sabi dyan, basahin po natin yung nilalaman Eto daw, nagbigay ng talumpate ang aktor na si Philip Salvador sa 42nd anniversary event ng Partido Demokratiko Pilipino o etong PDP na ginanap sa isang hotel sa Cebu City nitong Abril 19 na nasa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa dito, inimbitahan na magsalita si Ipe dahil isa siya sa posibleng tumakbong senador sa 2025 sa ilalim ng nabanggit na political party. Sabi pa dito mga kababayan, ayon sa pagpapakilala, eto daw, sa pagpapakilala sa kanya ng moderator, nang tanungin daw siya kung posibleng siyang tumakbo bilang senador ay sinabi raw ng action star na kinukonsidera niya ito. Sabi pa dito, at batay naman sa desisyon ng National Committee ng partido, nirekomenda nila ang nominasyon
ni Salvador kasama re-electionist na Senator Francis Tolentino, Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibig sabihin mga kababayan, hindi lang pala po etong si Philip Salvador yung tatakbong senador sa ilalim ng PDP. Mga kababayan, kung hindi, pati itong mga senador ngayon, mga kababayan, is tatakbo din po ulit mga kababayan sa pagkasenador sa 2025 katulad nitong si Bato, nitong si Bongo at saka nitong si Senator Tolentino. Alam nyo mga kababayan, kung tutuusin na, etong si Senator Tolentino, minsan mga kababayan, pag nagbibitaw siya ng mga salita, talagang mapapansin po natin na pro-government yung mga binibitawan niya pong salita, at minsan naman may pagka-neutral dahil alam naman po natin yung PDP mga kababayan ay sa ilalim po yan ni Duterte. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, etong sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, gaya nga po ng sabi sa inyo, wala namang problemang bumoto ng politiko. Pero tingnan po natin yung mga nangyayari dito sa ating lipunan na kung saan ang biktima minsan yung mga kababayan po nating Pilipino. Na kung saan mga kababayan, saglip na sila ay maging senador na mga kababayan nating Pilipino, minsan ipinapakita po nila kung saan po sila nakapanig, mga kababayan. Ano po, katulad na lamang po nung kaso nitong si Pastor Apollo C. Buloy. Saka lang ako maniniwala na muli silang karapat-dapat sa pwesto bilang senador mga kababayan at karapat-dapat pagkatiwalaan ulit at iboto ng sambayan ng Pilipino kung magagawa po nilang maipaaresto etong si Pastor Apollo C. Buloy. Ano po, kung magagawa po nila na maimbestigahan sa Senado yung gentleman's agreement at saka yung si Pastor Apollo C. Buloy kaugnay sa mga akusasyon laban po sa kanila. Pero hanggat hindi po nila nagagawa yan, parang napakalabo na magtiwala ang sambayan ng Pilipino muli sa kanila. Kasi una pa lang ipinakita na po nila mga kababayan kung para kanino talaga sila. So anyway, sabi pa dito, wala naman tumututol ng opisyal ng inanunsyo ng mapapabilang na si Salvador sa line-up ng mga senador na tatakbo sa senatorial race 2025 sa ilalim ng PDP. Kasama ring dumalaw sa nabanggit na event si Senator Robin Padilla. Sabi pa dito mga kababayan, sa kanyang talumpati, sinabi ni Ipe na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ma-endorso siya ng PDP. So ibig sabihin, matagal na pong naghihintay etong si Philip Salvador mga kababayan na i-endorso ng PDP para tumakbong senador. Mga kababayan, kita nyo naman yung nangyari kay Senator Robin Padilla. Ang sambayan ng Pilipino ay halos po lahat talaga na budol, mga kababayan. At kita nyo naman kapag ka nag-elect kayo ng isang artista, kita nyo yung nangyayari. Ano po, kita nyo naman yung nangyari kay Senator Padilla. So ganon mga kababayan, eto lang naman ang sa akin. Gugustuhin nyo pa ba na mangyari po ulit yon? Ano po, hindi naman sa sinisiraan natin etong si Philip Salvador. Kung hindi, sinasabi lamang po natin yung totoo at posibleng mangyari. Na kung saan mga kababayan, kung sakaling manalo po sila, ano na lang ang mangyayari sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, sa totoo lang, di ba? So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto ang tagal ko nang hinihintay ito. Kung yung sinasabi nyong mahal nyo si PRRD, ako ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Tingnan nyo ang sabi daw nitong si Ipe, ang tagal ko nang hinihintay ito. Kung yung sinasabi nyo na mahal nyo si former president or etong si PRRD, mga kababayan, FPRRD, si Philip Salvador, ibibigay ang kanyang buhay para po kay Duterte. Yan ba ang tatakbong senador sa 2025 national election? Hindi ba dapat sa taong bayan? Di ba mga kababayan, dapat sa sambayan ng Pilipino mo ibibigay ang buhay mo, hindi kay Duterte. Napakaliwanag naman ang sinabi niya dito, ang tagal ko nang hinihintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Paano kung magkaroon ng isang paglilitis at kailangang dalhin at pag-usapan sa Senado at si Duterte yung ipapatawag na iniimbitahan sa Senado tapos ayaw pumunta ni Duterte at ang senador na mag-iimbestiga etong si Philip Salvador, sa tingin nyo may magagawa siya mga kababayan? Eto, tanong lang naman, kasi kung ibibigay mo ang buhay mo kay Duterte, hindi ka pwedeng magsilbi sa taong bayan. Sa totoo lang mga kababayan, to be honest, doon na po tayo sa totoo agad, prangka. Kasi kung para pala kay Duterte yung buhay mo, ibig sabihin hindi para sa taong bayan yan. Dapat ang sinabi mo dito, sa taong bayan mo iaalay ang buhay mo. Kasi taong bayan yung magluluklok sa'yo sa posisyon bilang isang senador. Ganun lang naman po kasimple mga kababayan.
Dito pa lang, una pa lang, bad shot na agad mga kababayan. Kita nyo naman. Diba? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, willing din umanong gawin ni Ipe ang biopic ni Duterte sa isang pelikula kung sakaling matutuloy ito. Tinanggap naman ni Ipe ang nominasyon ng PDP sa kanya. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Aniya, mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli. Kung hininga, tandaan nyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po ay isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino, aniya. Samantala, inalis na rin ng PDP ang salitang laban o lakas ng bayan sa kanilang partido. Mga kababayan, paano ko nga magiging epektibong servant or tagapaglingkod ng sambayan ng Pilipino kung yung buhay mo ay kay Duterte mo lang iniaalay? Diba mga kababayan? Kaya eto, ngayon pa lang, hanggat maaga pa lang, pinapakita na nila kung para saan talaga sila. Mga kababayan, sinasabi nila, sinasabi ni Philip Salvador na magiging epektibong magsiserbisyo sa mga Pilipino. Sinabi niya na nga mga kababayan na yung buhay niya ay iaalay niya kay Duterte. Ibig sabihin hindi sa taong bayan yan. Mga kababayan, alam niyo naman yung nangyari nung nagluklok tayo ng artista. Anong nangyari? Naging pelikula ang Senado. Kaya sana mga kababayan, next time, talinuhan nyo na sa pagboto. Hindi porket sikat, hindi porket artista, iboboto nyo na. Kita nyo naman mga kababayan yung nangyayari pagka ang isang senador ay para sa isang tao lang at hindi para sa mamamayang Pilipino. Kita nyo yung nangyari kay Kibuloy. Saglip na ipakontem si Kibuloy, nag-object pa. Diba? So ngayon, bawas-bawasan na natin yung pagboto at pagpili sa mga taong sikat at kilala. Dahil sa kanilang pagiging artista. Dahil mga kababayan, magkaiba ang pelikula. Magkaiba ang ginagalawa ng artista sa pelikula at magkaiba po ang ginagalawa ng artista kapag senador na. Minsan nakakatawa na lang. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Punta naman po tayo dito pa sa isa pang balita na kung saan yung sinasabi ko sa inyo kanina, i-play na po natin. Laban ang 4 nilang miyembro para sa pagkasenador sa 20... Inendorso ng PDP Laban ang 4 nilang miyembro para sa pagkasenador sa 2025. Kabilang dyan ang aktor na si Philip Salvador. Posible rin daw tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, anong update dyan sa meeting ng PDP Laban? Bro, tama ka nga, pasabog ang mga inanunsyo sa gabing ito ng PDP dito sa Cebu City kung saan 4 ang inendorso ng partido para tumakbong senador sa 2025. Pinangunahan ni PDP Laban Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng mga bago nilang miyembro dito sa isang resort at casino sa Cebu City. And we are honored that you have choose PDP, the only political party in the country today. Itinapat yan sa 42nd anniversary ng partido na dinaluhan ng higit 1,000 nitong miyembro. Kabilang dyan sina Senators Rubin Padilla, Francis Tolentino, Bongo at Ronald De La Rosa. Dito na rin inanunsyo ang muling pagtakbo sa Senado. Iba pa itong si Tolentino mga kababayan. Kasi pagka talaga nais ng bansa, talagang ipinaglalaban po niya. Kung ano yung nais ng sambayan ng Pilipino, ipinaglalaban po niya. Pero mga kababayan, ang problema kasi dito masyadong neutral. Etong si Senator Tolentino. Pero itong sina Bongo, mga kababayan, sina De La Rosa, sina Senator Bato. Okay naman si Senator Bato, pero mga kababayan, minsan kasi kung makikita ninyo, lalo na doon kay Kibuloy, talagang hindi ko nagustuhan mga kababayan, yung mga sinabi nila nung una kay Kibuloy. Na kung saan kahit si Kibuloy ay isang akusado, para sa kanila Diyos si Kibuloy. Diba mga kababayan? Kaya nga kung makikita ninyo, doon sa mga senador natatakbo ngayon, para sa akin mas magaling pa rin si Tito Sen. Kasi unang-una talaga, bumilib ako kay Tito Sen nung nakita po natin na hindi talaga nabawasan yung pondo ng Senado. Ibig sabihin, ibinalik niya ng buo sa taong bayan. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ni Tolentino, Go at De La Rosa. We expect all members of PDP to work hard for their re-election. Layon daw nilang 3 ang mapanatili ang pwersa ng PDP sa Senado at mapalakas pa ito. May pahapyaw pa nga si De La Rosa sa mga posible pa nila makasamang tumakbo sa pagkasenador, kabilang si dating Pangulong Duterte. Na sana the likes of
Kuya Epi Salvador. Madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. Nako! Baka mamaya magbagong isip ng ating Philip Salvador, idadagdag ni Senator Bato para lumakas daw sila sa Senado. Siyempre nga naman, pag malakas na yung puwersa nila sa Senado, mga kababayan, pag malakas na yung puwersa nitong sina Senator Bato, Robin Padilla, Philip Salvador, tapos yung isa nilang kasamahan, mga kababayan, ay malalagay sa alanganin, alam nyo na! Para nga naman kung sakasakali na malites ulit etong si Kibuloy sa pangalawang pagkakataon, mga kababayan, or sakali na kung hindi man ngayon, mapag-usapan etong gentleman's agreement na ito at may iba pang sumingaw, mga kababayan, na baho patungkol dito sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, malakas na yung pwersa sa Senado. Anyway, pagpatuloy pa natin. Chairman, pag hindi siya tinatamad. Agad namang tinanggap ng aktor na si Philip Salvador ang endorsement ng PDP para sa 2025 senatorial race. Ang tagal ko pong hinintay ito. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Present din sa event ngayong gabi sa Cebu City Mayor Michael Rama. Wala naman sa Cebu Governor Gwen Garcia na isang aktibong miyembro ng PDP laban. Paliwanag dyan ang presidente ng partido. The mayor is a solid PDP stalwart. The governor has been a PDP. But we do not blame the governor for not being with us. Maybe she is busy, so let's give her the benefit of the doubt. Natanong naman si De La Rosa tungkol sa mga naging banat ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi lang niya, mahirap pakialam sa usapang babae. Roth, gaya ng sinabi ni Senator De La Rosa, nabanggit din kanina ni ex-President Duterte na ayaw niya raw. Kaya sabi dito ni Rowie, ang plano nila alisin si PBBM at ibalik ang China. Kaya nga po kaya siguro nagpapalakas sila ng puwersa di umano sa Senado, mga kababayan, kasi baka may balak po sila. Pero anyway, mga kababayan, nasa akin lang naman, bumoto tayo ng pro-government. Ano po yung ang nais ay pagserbisyuhan, mga kababayan, ng sambayan ng Pilipino, hindi po yung isang tao lang. Tandaan nyo yung nangyari nung ipinapatawag sa Senado si Kibuloy. Isipin nyo po yun, mga kababayan. At pag inisip nyo yan, dyan kayo makakakita ng dahilan kung karapat dapat ba na iboto ulit, mga kababayan, yung mga senador na saglip na itong si Kibuloy pasukuin ng maaga pa lang, talagang Panginoon yung tingin po nila kay Kibuloy. So isipin nyo po ng mabuti. Anyway, pagpatuloy pa natin. Umatake ng babae na anyay maraming isyu ng korupsyon. Hindi niya pinangalanan na tinutukoy niya, ngunit nabanggit din niya si Pangulong Bongbong Marcos na wala raw isyu ng korupsyon. Bukod dyan ay ginit din ni Duterte kanina na handa siyang mag-retiro. Ito kasunod ng panawagan ng... Naglag na yung balita, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Natumakbo siyang pagkasenador sa 2025. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. So maliwanag naman, mga kababayan, na sina Senator Bato, Bongo, sino pa ba yung isa? Senator Tolentino, mga kababayan, tatakbo po sa pagkasenador kasama si Philip Salvador. So nasa sa inyo na lamang po, mga kababayan, kung iboto po ninyo. Anyway, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Eto, tanggalin na natin itong isang to. Yan, tanggalin na natin to. Yan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin, mga kababayan, na kung saan eto daw si Duterte may banat na naman. At ano po yung banat ni Duterte, mga kababayan? Pakinggan po natin. Sabi kasi dito, Duterte maraming nag-aagawan sa lokal na gobyerno dahil may pera talaga. Mga kababayan, yan po yung sabi ni Duterte. So hindi natin alam kung sino yung pinapatamaan niya dito. Pero anyway, malalaman po naman natin yan. I-play na po natin. I do not mean to disrespect people who are now on the other side or who might go to the other side, basta yun. Alam ko kasi ang politika
project, pera. Alam daw ni Duterte, mga kababayan, na kapag ka politika, pagka may project, may pera. Hindi ko alam, mga kababayan, kung ano yung ibig sabihin. Baka naranasan niya, mga kababayan, nung nanunungkulan pa siya as a local official. Ano po, nung nanunungkulan pa siya as a mayor, mga kababayan, or kung naging congressman to, baka alam niya na baka siguro, nung may project siya dati, mga kababayan, doon siya kumakamal ng pera. Di umano. Kasi yan po yung katuwiran po niya. Basta may project, ano po, lalo na pag local official, mga kababayan, may pera. Ibig sabihin, pag may pera, may maiibulsa. Yan ang sabi ni Duterte. Ano po, alam nyo, minsan yung binibitawan ni dating Pangulong Duterte na salita, minsan yun din po yung nagpapahamak sa kanya. Okay lang sana na magsalita ng ganito kung hindi ka nang galing sa posisyon bilang isang lokal na politiko. Okay lang sana na magsalita siya ng ganito, pero alam naman po natin, mga kababayan, na bago po siya naging presidente, nanggaling po muna siya sa lokal. Ano po, nagsilbi po siya bilang mayor. At ang pagkakaalam ko, parang naging congressman pata. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So ngayon, mga kababayan, kung sinasabi niya na may pera talaga dun sa mga proyekto sa lokal, ang mga local politics, mga kababayan, ibig sabihin, naranasan niya din yon. It's either because you are the mayor or governor, huwag na tayo magbulahan, may pera ka. Even sa discretionary fund or contingent fund, milyon talaga yan. Kita niyo, mga kababayan, ha? Alam na alam ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, eto lang naman, ha, in my own opinion, na baka di umano, talagang naranasan din ni dating Pangulong Duterte na magbulsa. Mga kababayan, di umano, ha, di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo. Hindi ko naman sinasabing yun nga ang kanyang ginagawa. Ano po, baka lang naman naranasan niya na magbulsa din ng pondo, ano po, ng lokal. Diba, ipagpatuloy pa natin. Kaya abulan ang mga tao dyan. That's what makes politics, among others, yung the prestige, the honor to be called governor, mayor, or president. Mainit talaga yan. Will it goes with privileges, kotse, walang accounting dito, may discretionary paragraph. Depende kung yung board, yung members of the provincial board or city, kung kaya nila ibigay mong magbahi ka ng million after million, walang magtatanong. Sa totoo lang, walang pera yan. Cabinet member gano'n. Malayo sa lupa. Ngayon, kita nyo, ha, sinasabi niya, yung mga cabinet member, ibig sabihin, yung mga nasa matataas na posisyon, or yung mga itinalaga ng ating presidente, mga kababayan, walang pera yan. Nasaan ang pera? Nasa local official, mga kababayan. Kaya nga, wag kayong magalit sa ating presidente kung may problema sa inyong mga lokal. Kasi wala naman sa presidente yung pera. Yung mga pera, ano po, ay naibigay na ng ating presidente sa mga namumuno sa inyong mga lokal. Naibigay na ng ating presidente yan, kaya wag ninyong isisi sa ating presidente kung ano ang nangyayari sa mga buhay po ninyo. Dahil unang-una, yung pera po, yung pondo, na ibibigay na po yan sa inyong mga munisipyo, mga kababayan, sa inyong mga lugar. Ano po, yung mga namamahala na lang, like congressman, mayor, dapat dun po kayo magtanong, wag sa ating presidente. Gaya nga ng sabi ni Digong, mga kababayan, walang pera yung mga cabinet member. Taliwas dun sa sinasabi ni Maharlika na malaki ang nakukurap. Ano po, na malaki ang nakukurap na pera ng mga cabinet member, mga kababayan, at saka ng ating presidente. Mismong siya na po nagsabi, walang pera yung mga cabinet member. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. If you are corrupt in addition to sa opisina, yung project, doon sa mga kumpare mo, tapos natin na. Alam na alam ni Digong, kasi mga kababayan, baka di umano, gawain niya yan. Kita nyo, ha, maliwanag naman sa kanya. Basta sa lokal, naando doon ng pera. Ayon sa kanya yan, mga kababayan, siya naman nagsabi niyan. So ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Maharlika against the government na yung mga cabinet member, mga kurap, nangungurakot, mga kababayan,
si Duterte na nagsabi walang pera dyan. Ang pera talaga na malaking pera ay nasa lokal, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Punta naman po tayo dito sa isa pang balita na kung saan, mga kababayan, etong si BP Inday Sara Duterte, pinagre-resign na po, mga kababayan, ng isang kongresista. Ano po, na ang pangalan po ay si Attorney Joel Archua. Mga kababayan, kasi sabi niya dito, ayan yung source po natin ha, eto. Yan, kung makikita po ninyo, Attorney Joel Chua, kapopost lamang po niya. Sabi niya dito, mga kababayan, eto. Iniano ko na lamang dito para maintindihan po nating lahat. Ito daw, sabi niya dito, panahon na para pananagutin si Sara Duterte. Halos 2 taon matapos maluklok sa Office of the Vice President, oras na para pananagutin para kay BP Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Ang Vice Presidente ay dapat magpapakita ng kaunting disente sa pamamagitan ng pagbibitaw sa kanyang post or pinatutungkulan sa DepEd at least. Yan po yung sabi niya dito. So ibig sabihin, pinagre-resign na or pinagbibitaw na sa DepEd, mga kababayan, etong si BP Inday Sara Duterte. Bakit daw, mga kababayan? Basahin po natin. Sabi pa dito, eto ha, ang kanyang pamilya ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga insulto at pag-atake ng direkta sa Pangulo. Ngunit wala siyang ginagawa at tinatamasa pa rin ang mga perks ng pagiging bahagi ng opisyal ng pamilya. Kasi nga naman, mga kababayan, biruin nyo ha, sa kabila ng paninira ng ama ni BP Sara Duterte, dito po kay PBBM, dapat bilang pangalawang pangulo kukundinahin mo yung ginagawa ng tatay mo sa ating presidente. Pero anong ginagawa mo, BP Inday Sara Duterte? Nananahimik ka lang at pag tinatanong ka, no comment ka ng no comment. Yun ba ang isang tungkulin at gawain ng isang vice president na saglit na kausapin mo yung tatay mo at patigilin mo sa paninira sa administrasyon na kung saan ay kabahagi ka, parang ang dating kinukonsinti mo pa sa pamamagitan ng pananahimik mo. Kaya kung tutusin, mga kababayan ha, marami pang mas deserve dun sa posisyon ni BP Inday Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd, na po posibilidad na mas may potential pa at magaling magpatakbo kaysa kay BP Inday Sara Duterte. Kaya nga kung makikita po ninyo, ang sinasabi dito ni Attorney Joel Archua ay mag-resign na, papanagutin na, ipakita yung pagiging disente sa pamamagitan ng pagbibitiw sa pwesto. So sabi pa dito, basahin pa natin, dapat niyang iguhit ang linya sa halip na magpanggap na kasosyo ng Pangulo. Natatahimik si BP Duterte dahil ang soberanya at ang pambansang teritoryo sa West Philippine Sea at EEZ ay hinamo ng mga blockade ng barko at agresibong maniobra laban sa ating mga mangingisda, Coast Guard, BIFAR at NAMRIA. Sabi pa dito, ang tinatawag na catch-up Friday sa mga paaralan na DepEd ay isang pag-aaksaya ng oras na walang tunay na resulta na makikita. Sabi pa dito, mga kababayan, ang mga kakulangan sa pag-aaral mula sa pandemya ay pinapaalala ng patuloy na paggamit ng mga module at online classes na hindi epektibo noong panahon ng pandemya at hindi pa rin epektibo ngayon. Sabi pa dito, mga kababayan, hindi niya maaaring makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo sa pamamagitan ng pagiging isang bakod habang ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaalyado ay hinahamon ng otoridad at utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang walang ganong maipakita sa mga tuntunin ng mga makabuluhang resulta sa kagawaran ng edukasyon kung saan ay siya ang kalihim, mga kababayan. Kasi nga, mga kababayan, kung makikita po ninyo sa issue ng West Philippine Sea, no comment at nananahimik si BP Inday Sara Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit nung panahon ng eleksyon ayaw natin kay BP Leni, talagang kung si BP Leni yung nakaupo dyan bilang pangalawang pangulo or kung si Tito Sen ang nanalo bilang pangalawang pangulo, pihado sa issue ng West Philippine Sea, hindi mawawala ng komento yung mga tao na nabanggit natin. Pero etong si BP Inday Sara Duterte, siya ang pangalawang pangulo, mga kababayan. Pag tinatanong mo patungkol sa issue ng West Philippine Sea, no comment pa rin. Kaya nga kung makikita ninyo, hindi ko nga lubos maisip kung bakit tuwang-tuwa pa yung mga vlogger sa pananahimik ni BP Inday Sara Duterte. Hindi nila nakikita na malaki po ang epekto nun kay BP Inday Sara Duterte, lalo na at si BP Inday Sara Duterte yung pangalawang pangulo ng ating bansa,
mga kababayan. Dapat nga kung tutuusin siya din yung isang agresibo katulad ni PBBM dito sa issue ng West Philippine Sea. Pero ang tanong ng sambayan ng Pilipino, bakit nananahimik yung ating Vice Presidente? Kung yun ngang normal na mamamayang Pilipino merong komento at subistyon tungkol dyan sa nangyayaring issue ng West Philippine Sea at sinasabi na dapat aksyonan at kundinahin yung panghaharas na ginagawa ng Chinese Coast Guard, si BP Sara walang komento mga kababayan. 'Di ba? Kung yung normal nga na mamamayan may komento, bakit yung Vice Presidente wala? Yan ang tanong dyan mga kababayan. Sabi dito ni Malin Kahigos, nung si BP Leni walang pondo, pinaresign pa siya ni Digong noon. Kaya nga po 'di ba mga kababayan? At saka ito kung si dating Pangulong Duterte yung nasa posisyon ngayon ni PBBM tapos yung kanyang Vice Presidente no comment, daw mga kababayan tinira na ni Duterte yon. Ano po kung si BP Inday Sara Duterte si BP Leni at si Duterte ang presidente mga kababayan at ang sagot ni BP Leni no comment, pinagmumura na yan, tinira na yan ay Duterte. Buti nga lang mabait si PBBM ngayon. Nasaglip mga kababayan na tapikin ni PBBM or pitikin ng kaunti, ipinagtatanggol pa ng ating presidente. Ano po dun sa no comment ni BP Inday Sara Duterte. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, biruin nyo kongresista na po yung nananawagan na magbitaw na sa posisyon bilang sekretarya ng DepEd etong pangalawa po nating presidente. Mga kababayan, congressman po yung nananawagan at hindi po yan kapartido ni PBBM Uulitin ko mga kababayan, etong si Atty. Joel Archua, alam ko parang ito naka-line up dito kay Yorme. Ayan kung makikita ninyo mga kababayan, congressman po yan. Ayan kung mapapansin po ninyo, naka-line up po yan kay Yorme. Mga kababayan, hindi po yan loyalista or hindi po yan kay PBBM. Kay Yorme po yan naka-line up. Baka sabihin ng iba, kaya lang naman kasi nagsasalita ng ganyan, yung congressman na yan, kasi kapartido ni PBBM yan. Hindi po mga kababayan, kapartido po yan ni Yorme dati. Ano po para maliwanag lang. Ano po, so ngayon, kung mapapansin po ninyo, sinasabi dito na talagang sunod-sunod yung pakawalang insulto ng pamilyang Duterte sa ating administrasyon. Mga kababayan, dapat nga kinukundi na yon ni BP Inday Sara Duterte pero nananahimik po siya. Kaya mga kababayan, kung tatanungin nyo ang sambayan ng Pilipino, ang sinasabi po nila, mag-resign na lang. Etong si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, at palta na lang ng mas magaling or mas marunong magpatakbo ng DepEd. Ano po, or may malasakit sa departamento ng DepEd. Mga kababayan, yan po yung panawagan ng mga netizen, hindi po yan galing sa akin mismo. Yan po ay galing kay Atty. Joel Archua na kung saan dapat na daw pong papanagutin etong si BP Inday Sara Duterte mga kababayan dahil nga sa kanyang mga isinasagawang kilos ngayon. Nasaglip na suportahan yung ating gobyerno pagdating sa hangarin at ipinaglalaban ng ating gobyerno, laging no comment. Diba mga kababayan? Kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Pero para sa akin, kung ako po ang tatanungin nyo mga kababayan, siguro mas deserve ni BP Inday Sara Duterte na bitawan na lamang po yung DepEd at mas deserve din naman ng DepEd na mapalitan ng marunong at mas may malasakit dito sa DepEd po at mapapatakbo ng maganda at maayos etong DepEd at handa na sabihin na idagdag sa aralin ng mga estudyante, mga kababayan, yung issue ng pagprotekta sa ating mga teritoryo at nang maitanim sa mga kabataan, mga kababayan, na mahalaga na protektahan po yung ating mga teritoryo. Kasi mga kababayan, kung yung Vice Presidente tapos sekretarya ng DepEd, mga kababayan, ay no comment sa issue ng pagprotekta ng ating teritoryo, ibig sabihin, parang walang malasakit po yun. Ano po, para sa akin lang naman mga kababayan, iba-iba naman po ang opinyon ng tao. Pero sa akin, yung pananahimik mo at pag no comment mo sa issue ng panghaharas sa ating mga teritoryo, mga kababayan, lalo na sa ating mga kasundaluhan dito sa West Philippine Sea, isang pagpapakita na hindi mo pinapahalagahan or hindi mo pinagmamalasakitan yung mga kababayan po natin na ipinaglalaban yung teritoryo po natin or yung ating gobyerno na ipinaglalaban yung mga pagmamay-ari nating teritoryo.
So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. Ano po, at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, eto, yung China mga kababayan, binira na ni Senator Bato de la Rosa. Kasi ang sabi po dito, Senator de la Rosa, eto ang sabi po dito, Senator de la Rosa sinagot ang China sa Chinese planks issue. Normal magduda kasi sinasalbahi tayo. Yan yung sabi ni Senator Bato. So anyway, pakinggan po natin. Alam natin yung ginagawa nila sa West Philippines Kaya sino bang hindi magdududa kung wala silang ginagawang masama dyan sa West Philippines Magdududa ba tayo sa presensya nila dito? Di ba? Hindi nagustuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tugon ng Chinese Embassy kaugnay ng umano'y pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Bahagi kasi ng pakayag ng Embahada ng China na may mga politiko umano ang pinalalaki ang maritime issues ng Pilipinas at China sa ngalan ng national security para umano sa kalikan nilang agenda sa politika. Punto ng senador, normal lang na magduda ang mga politiko sa presensya ng mga Chino sa bansa dahil sa inaasal ng China sa West Philippine Sea. Kaya nga kasi kung tutusin mga kababayan, kung hindi lang naman kasi nangaharas ang bansang China dito sa West Philippine Sea mga kababayan na mismong pagmamayari po natin, hindi naman sila pagdududahan ng Pinoy. Kaya lang naman kasi nagdududa ang Pinoy kasi nga bigla ang dami ng mga estudyante sa Cagayan mga kababayan. Tapos hindi lang po yun, kung kailan mainit yung tensyon mga kababayan, saka naman po dumami yung estudyante na malapit pa sa EDCA site. Kaya nga kung makikita ninyo kahit normal na mamamayan, mga kababayan ay magtataka po talaga. At iisipin na baka mamaya hindi mga estudyante yun at mga sundalo na nagpapanggap lang na estudyante para makapag-espiya dito sa ating mga EDCA site. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Kaya kung ayaw-anya ng China na magduda ang mga Pilipino, ayusin muna nito ang ikinikilos sa West Philippine Sea. May issue tayo dito sa claims natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya normal lang magduda tayo. Huwag nila kaming walang diktahan yung mga Pilipino, particularly yung mga politicians na sabi na nag-hype lang. Buti sana kung mabait sila, hindi magdududa. Sinasalbahin nila tayo sa West Philippines Ano tayo? Magtatanga-tangahan? Sapol si Duterte mga kababayan. Sapol si Duterte sa sinabi ni Senator Bato. Sabi niya dito, buti sana kung mabait sila, hindi tayo magdududa. Yun daw mga Chinese mga kababayan. Sinasalbahin nila tayo diyan sa West Philippines ano pa? Ano pang ano tayo? Magtatanga-tangahan. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga naman, kung mapapansin ninyo, kahit nung panahon ni Duterte, sinasabi niya mabait ang China. Ano po, mabait daw yung mga Chinese kay Duterte, mga kababayan. Pero hindi niya nakikita na yung mangingisda natin mismo, lumabas po yan sa balita nung panahon ni Duterte, talagang ninanakawa ng mga Chinese ng huling isda, mga kababayan. At ang itinitira ng mga Chinese, yung mga isda na hindi na pwedeng mapakinabangan. Mismong ninanakaw po nila yun sa mga mangingisda po natin Pilipino. Pero anong sinasabi ni Duterte mga kababayan nung panahon niya? Mabait ang Chinese, maayos kausap ang Chinese. Pero hindi niya nakikita na yung mga maliliit nating mangingisda ay inaabuso na ng sinasabi niyang mabait. Ano po, so huwag tayo magtanga-tangahan dito sa issue ng West Philippine Sea. Alam naman natin na teritoryo po natin yan. Huwag nating i-deny na hindi atin yan. At huwag nating sabing hayaan na lang natin na ibigay sa bansang China para walang gulo. Dahil hindi lang po dyan matatapos yan mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa ngayon, naniniwala ang mambabatas na dapat magsanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ang may kinalaman sa national security para imbestigahan ang issue, kabilang na ang umano'y pagkakaroon ng Philippine passports ng ilang Chinese nationals sa bansa. Dapat talaga establish talaga yun ng mga tao niya kung anong purpose nila dyan at kung talaga pang cover lang nila yung kanilang mga ginagawa ngayon dyan para sa isang mas malawak, mas malalim na purpose, no? Si Senator Christopher Bongo naman nanawagan ding tutukan ang posibleng banta nito sa seguridad ng bansa. Posibleng national security but parang nakakapagtaka mga kababayan.
Ba't para ata yung mga kaalyado ni Duterte parang naging concern sa West Philippines kung kailan malapit na yung eleksyon? Hindi, nakakapagtaka lang kasi mga kababayan, yung mga kaalyado ni Digong, ni Duterte, bigla ang naging concern sa issue ng West Philippines mga kababayan at doon sa agenda ni PBBM na ipaglaban yung mga soberanya po natin, yung mga teritoryo natin. Kung kailan malapit na ang eleksyon mga kababayan, saka lang sila naging concern sa issue ng West Philippines Nakakapagtaka naman. Ba't ganon? Pag malapit na ang eleksyon, kailangan nating maging concern at maging mabait. I-mention ng issue ito. Dapat po tutukan ito ng ating gobyerno. Kung ang national security na po ang nakataya, dapat po silipin ng mabuti at wala bang lalabag dito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat ang una nyong ginagawa, Senator Bongo at saka Senator Bato, ipatawag nyo na si Duterte sa sa Senado tapos imbestigahan nyo na kaugnay nung secret deal, nung secret agreement para matigil na itong China sa pagsasabi na mayroon silang kasunduan sa pagitan ni Duterte. Kung mismong i-deny ni Duterte sa Senado yan, matatauhan ng bansang China at titigil na po sila sa pagsasabi na nakipag-ugnayan sila dito kay dating Pangulong Duterte. Ano po kung sakaling kaya nilang ipatawag? Parang mas maganda yung kaysa magbigay sila ng ganitong klase ng talumpati. Kasi ngayon lang natin narinig mga kababayan, sa kabila ng matagal na issue ng West Philippines ngayon lang natin narinig yung kanilang pagmamalasakit dito sa West Philippines So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan sa Pulsibanat Bay dito. Eto yung binasa ko kahapon, ngayon lang ibinalita. Mga kababayan, yung patungkol po dito sa sinasabi na si PBBM daw yung may kasunduan dito sa bansang China at hindi naman daw po etong si dating Pangulong Duterte. Kasi pinapalabas nila walang gentleman's agreement si Duterte sa bansang China. Pero pinatotohanan ni Roque yan. Ngayon mga kababayan, yan yung binasa nating article kahapon na kung saan mga kababayan yung sinasabi nila na pakikipagkasundo ng Administrasyong Marcos sa bansang China, yan po mismo. National Security Council na ang nagsalita na wala silang kasunduan mga kababayan dito sa bansang China. Kasi sabi dito, administrasyon ni PBBM, walang kinalaman sa umanay secret agreement ng nakalipas na administrasyon. So ngayon, pakinggan po natin yung sinasabi dito. Iginiit ng National Security Council na lumilikha lang ng bangayan at pagkakawatak-watak ng mga Pilipino ang secret agreement ng China at dating administrasyon. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Nanindigan si National Security Council Assistant Director General at spokesperson for the National Task Force West Philippine Sea, Jonathan Malaya, na walang kinalaman ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y secret o gentleman's agreement na pinasok ng nakaraang administrasyon. Kaya nga, kasi kung titingnan nyo mga kababayan, wala talagang kinalaman dyan si PBBM. Si PBBM kasi nagtatanong lang. Ang pinapalabas kasi ng mga vlogger ni Duterte, mga kababayan, pinag-iinita ni PBBM si dating Pangulong Duterte. At ito yung isang paraan ni PBBM mga kababayan para durugin etong si dating Pangulong Duterte. Pero maliwanag naman mga kababayan, as a president, kailangan mag-ingay ni PBBM at magtanong kung ano ba talaga ang pinasok ni dating Pangulong Duterte noong panahon po niya. Ano po, hindi yung gagawa sila ng propaganda, mga kababayan, na kung saan sasabihin nila na Marcos administration yung nakipag-agreement sa bansang China at hindi si Duterte. Wag naman sana ganon. Ang ating presidente nagtatanong lang kasi karapatan po niya magtanong dahil po siya po yung ama ng Pilipinas mga kababayan. At siya po yung nagsisilbi mga kababayan, since ama siya ng Pilipinas, karapatan niyang ipagtanggol yung mga teritoryo natin at karapatan niyang malaman kung ano yung pinasok ng dating administrasyon. Ano po, so ngayon pagpatuloy pa natin. Ayon kay Malaya, panibagong model o intimate understanding ang ibinabato ng China kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. The propaganda masters at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone, to push their claim that the maliwanag naman dito ang may propaganda po, hindi po Amerika. Yan mismong sinabi ng National Security Council. Ang may propaganda po niyan, China.
Ano po, China po, taliwas dun sa sinasabi ni Mayor Basti Duterte na Amerika po ang may propaganda. Maliwanag naman, China yung may propaganda nito. Anyway, pagpatuloy pa natin. The Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing more. Ito, pakinggan mo Banat Bay ha, makinig ka! Yung sinasabi mong new model or yung binagong kasunduan ng Marcos administration sa bansang China, ito pakinggan mo. Than a new invention. As the President clearly stated, there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal. And we shall continue to do all activities within the bounds of international law, and we shall brook no interference in our lawful actions. Giit ni Malaya, ang mga naturang pahayag ng China ay lumilikha lamang ng bangayan at pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. The more na pinapatulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Kasi ultimately, the objective of all of this propaganda narrative. Kaya nga kailangan maimbestigahan si Duterte sa Senado. At kung ano yung sasabihin ni Duterte sa Senado at kung itatanggi niya yung gentleman's agreement, isang malaking sampal po yun sa bansang China. Ano po, dahil alam naman po natin mga kababayan na di umano si Duterte na lamang po yung pinangkakapitan ng China dito po sa ating bansa. Kaya kung tatablahin ni Duterte sa mismong Senado mga kababayan or Kongreso yung China, titigil na po ang China sa paggawa ng black propaganda laban po sa ating gobyerno. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Tips coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Ayon naman sa isang eksperto, baseless o walang basihan ang mga naturang secret agreement. Malinaw din aniya na paglabag sa soberanya ng bansa ang ginagawang panghihimasok ng China sa Pilipinas. Tama! With all these going on in the media, etc., regarding agreements and discussions, etc., I think it is now very clear that the framing that we should look at towards these agreements is that they are baseless. The government of the Philippines, particularly under President Marcos Jr., has emphasized that we uphold the 2016 arbitral ruling and UNCLOS, which are enough to let us know our legitimacy in terms of the West Philippine Sea. So what we should raise is that when we have foreign countries telling us what to do, and that is a clear violation of our sovereignty, and that is unacceptable. Dagdag pa ni Malaya, maraming bansa na ang nagpaabot ng kanilang interes para pumasok sa Visiting Forces Agreement o BFA sa pagitan ng Pilipinas, kabilang na ang New Zealand. Bien Manalo para sa Pambansang TV. Banat Bay, napakinggan mo ba yon? Mismong National Security Council na yung nagsabi, walang pinasok na kasunduan yung Marcos administration. Ano masasabi mo dito, Banat Bay? Supalpal ka ngayon. Yan ang sinasabi ko sa inyo, basta lang kasi kayo makagawa ng fake news laban sa ating presidente. Yan mismo, sinabi ng National Security Council, walang pinapasok na kasunduan na labag. Ano po, dun sa arbitral tribunal ruling noong 2016 mga kababayan, etong Marcos administration. Ano po, ibig sabihin, wala silang kasunduan na pinasok sa bansang China, kaugnay dito sa may Ayungin Shoal. Yan, napakaliwanag naman, Banat Bay. Sana mapanood mo tong balita at gawan mo ng reaction para naman matauhan yung mga taga-suporta mo at makita nila yung totoo, hindi yung sinasabi nyo lang para mapasama si PBBM. Napakaliwanag naman dyan mga kababayan. Anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan ito daw pong Armed Forces of the Philippines or itong AFP ay sinusuri mga kababayan itong legalidad ng mga dayuhang mag-aaral na pumapasok po sa bansa kasi napakahalaga niyan mga kababayan, nasuriin talaga yung legalidad ng mga mag-aaral na pumapasok po sa ating bansa. Kasi baka mamaya, mga kababayan, ayan pala ay mga espiya ng mga kalaban po nating bansa or yung mga bansa na may nais dito sa bansang Pilipinas. Ano po, so anyway, i-play na po natin. Plano ng ilang NGO at lokal na pamahalaan sa Tuguegarao City na sampahan ng reklamo ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa presensya at bilang ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Congressman Lara, walang iya ka.
Sing-init na ng panahon ang ulo ng ilang NGO dahil sa pagkaladkad sa mga Cagayanon sa isyong hindi naman daw dapat pinupolitika. Kaugnay ito sa pagdami umano ng Chinese exchange students sa probinsya, partikular sa Tuguegarao City. Ang AFP tinitignan na ang legalidad ng mga dayuhang estudyante na pumapasok sa bansa. How they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin, do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to, so kung meron ba silang student visas that are required? Sa report ni nilabas ang NBI, tanging 1,516 Chinese exchange students lang ang nabigyan ng student visa ng Bureau of Immigration. Mahigit 400 lang naiwan sa Tuguegarao, habang ang mahigit na 1,000 Chinese student nag-avail ng distance learning program at ngayon ay nasa China. Ginagamit nila ang visa sakaling bumalik sila ng Tuguegarao para magkumpleto ng obligasyon sa universidad. Malayo sa naunang report na 4,600 ang bilang ng Chinese exchange students na nasa Tuguegarao ngayon. Pero seryoso si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara. Magsasagawa daw siya ng House Inquiry tungkol dito. Very alarming na kasi dito nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito, no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka early Chinese. Eto maganda dito, kung sakasakali na maisa lang ito sa Congress mga kababayan, lalabas naman dyan yung totoong bilang nung sinasabing mga estudyanteng Chinese mga kababayan na naandi dito po sa may Cagayan at saka sa Tuguegarao mga kababayan. Kung sakali na ito matalakay sa Senado, lalabas at lalabas naman yung katotohanan po dyan. Kasi sinasabi mga kababayan, base dun sa record na may mga student visa, talagang na dumaan sa legal, ay sinasabi na nasa 1.5 lang mahigit, pero yung sinasabi po dito is nasa 4,600. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi nila. Pero ayon sa grupong ito, kuryente ang impormasyon ng mambabatas. Ang ganitong mga bagay nila, isang uri ng diskriminasyon at racism. Itong tinatawag na anti-China or the yellow peril. No? Isa itong mukha ng racial discrimination. Ang tanong nila, gugustuhin ba ng bansa na tawagin ding espiya ang mga estudyanteng Pinoy sa ibang bansa? Sa datos ng IDP Education Limited noong 2023, nasa 53,000 estudyanteng Pinoy ang nag-aaral ngayon sa iba't ibang bansa, kabilang nasa Canada, Australia, United Kingdom, New Zealand at Ireland. Taon-taon, umaangat ang bilang ng 8. Hindi naman tinatawag na espiya baka lang naman. Di ba sabi ng mga mambabatas, baka lang naman espiya, di umano. Baka lang naman, hindi naman tinatawag na espiya. 13%. Itong mga exchange students natin ay napapaloob naman sa mga government regulations and instrumentalities, di ba? Nothing illegal, nothing irregular. For example, alam niyo ba ang Philippine Military Academy has foreign students? Dahil meron ding instrument na meron tayong bilateral agreement with other countries na pwede silang magpaaral na kanilang military cadets sa Philippine Military Academy. Dinududahan ba natin sila espiya ng mga bansang yun? Asar na rin sa isyu ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao. Sa bilang kasi ng mga Chinese nationals sa kanyang lugar, wala raw ni isang report ng gulong kinasangkutan ng mga ito. Isa pa, ang pagdami ng Chinese exchange students sa Tuguegarao, produkto ng programa ng Commission on Higher Education na magdala ng maraming exchange students sa bansa. Kung magpapatuloy pang issue, nakasalalay dito ang ekonomiya ng Tuguegarao. Ano ba ang mali sa amin? Kung foreigners, mga estilahan namin, ano po bang mali sa Tuguegarao TV? At ipong dalawin, hindi mag-stay dito ang Chinese, hindi pa rin mag-stay dito yung ibang mga tao. Ito lang naman ang mas maayos sa pagkaaral. Buo naman ang loob ng mga NGO at LGU. Nasampahan ng reklamo ang mga nagpapakalat ng maling balitang ito na posibleng magdulot ng gulo at pagkalugi sa Tuguegarao City. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa so magkakaharap yan ni Congressman Lara at saka yung magsasampa ng reklamo kasi nagmula lang naman yan, yung balitang yan, mga kababayan, doon sa mismong nagpakalat. Ano po, nung balita na nasa 4,600 daw yung mga Chinese student dito po sa Cagayan, mga kababayan. Pero anyway, kayo po, ano po ang komento ninyong hingil po dito sa mga balita po na tinalakay po natin? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa tinalakay po natin kanina about po dito sa politika, mga kababayan.